So yun, sa mga Drivingson here. So today, nandito tayo sa 01 Moto Caloocan branch kung saan dinala natin yung NMAX natin na version 2 yung ginamit natin sa endurance ng V-Tour. Ang problema kasi dyan, yung Shield X5 natin na auxiliary light ay nag-malfunction. Yung tipong nakapatay na yung ignition pero nakabukas pa rin yung ilaw. Hindi siya mamamatay. Grounded hindi ko alam kung bakit. Kapag pinatay ko to, dapat patay na rin yan. Pero may ilaw pa. Oh. Diba? Yung remote hindi na gumagana. And then, hindi mo na rin siya mamapatay kahit on off mo dun sa remote. Talagang lagi lang siya nakabukas. With that being said, kasi kapag gano'n yung scenario, malakas mag-consume kasi ng power yung ganitong klaseng auxiliary light dahil meron siyang 80 watts na bombilya. Kaya malakas yung chance na malobat siya. Kaya yung dinala ko ngayon dito, ang findings nila, may problema doon sa mismong auxiliary light o sa mismong unit, sa buong unit niya. Brother, nasan yung yung yan. Ito yung naging problema. Una, iniisip ko talaga, remote lang yung problema na basa. Kasi prone kasi siya sa water damage. Pero kapag tinignan mo kasi likod niyan, selyado naman yon. Kaya ito ang tinignan namin. So ito yung nakita namin, nakabuka to. Ayan. Yan. Ito pumasok yung tubig. Tapos sinubukan naming patuyuin at baklasin to. However, selyado dito kapag tinanggal mo itong dalawang tornilyo. Ayan, makikita mo parang basa-basa pa yung kamay ko. Ayan. May tubig na pumasok sa loob. So kung matatanong nyo, paano naman siya matatanggal? Kasi silicone to eh. Ayan, silicone. Paano siya bubuka? Since endurance yung sinalihan ko at South Luzon pa siya, more likely na dahil sa tagtag nung biyahe, kaya ito bumuka. Possible na pumapaypay siya kapag habang nagra-ride ako dahil nasa sobrang tagtag. Tapos hanggang dumating yung time na bumuka na lang siya. So tingin ko para sa akin issue talaga to dahil yung silicone siguro mas maganda kung mas mapapa-improve pa nila itong pagiging selyado nito, hindi lang dito sa pinakabunganga nung balas. Kung i-extend siguro nila itong silicone, much better para mas maging selyado yung balas nila. Hindi siya masisira agad. So bali, ito si Sir, kinaayos na lang yung ating wiring para maayos, and then test na lang natin mamaya kung gagana pa ba yung ilaw. Okay, tapos nang gawin yung motor natin, so testingin natin kung ano yung mangyayari. So yan, naka-on na yung ignition, hindi pa rin bumubukas yung ilaw. Tapos buksan natin ngayon. Hello? Yan, yung blinker. Ayos. Hindi pa pala tapos. So pang issue, ito pa issue ng Shield X5 para sa akin may honest opinion. Ang problema ko dito, itong switch. Alam mo kung bakit? Pag binuksan mo siya, 1 pindot lang. Tapos kapag mag-high and low ka, pipindutin mo ulit. Kaya naka-high na. Pag pinindot mo ulit yan, yung dalawang ilaw na yung iilaw, yung yellow at saka yung puti. Kapag pinindot mo ulit siya, saka siya bababa ng low. Hindi katulad ng mga ordinary switch na hindi di-remote. Kapag tinagal mo siya ng high, naka-high lang siya. Kapag tinagal mo siya ng low, naka-low lang siya. So, ang nangyayari kasi, iikot ka lang isang cycle para makapunta ka sa low. And one more thing, yung off niya, may delay siya ng at least 1 segundo bago siya mamatay. Hindi katulad ng mga regular switch, kapag binaba mo siya sa off, patay na agad siya. So kahit ganun pa man yung na-experience natin doon sa Shield X5, hindi naman tayo pinabayaan ng 01 Moto kasi under warranty naman yung ating Shield X5. Kaya ang ginawa nila, pinalitan nila yung unit para maging functional pa rin siya habang ginagamit ko na yung motor. So yun ang maganda kapag bibili ka ng pyesa sa isang shop na may warranty siya. So maraming salamat sa mga gumawa at okay na ulit yung ating NMAX. Let's go!